Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Eto, gusto ko ito. Wait lang ha, wait a minute. Mainit, okay? Ito kasi, kahapon ko pa dapat to eh. Kaya lang since rest day ko, kahapon nangyari itong mga hinayupak na ito eh. Etong mainstream media, sunod-sunod sila ng balita. Anong balita yon? Ha? The Commission on Audit recognized the office of the Vice President of one of the agencies with the highest audit rating for the third straight year. Wow! Wow! Parang extravagant. Bakit? Lahat silang media yan ang nireport eh. As in, sunod-sunod yun oo. Alam mo talagang may pangyayaring may kumukumpas na PR. Alam mo, kasi ano yung sabihin ng PR? Ito yung public relation. Kunwari, opisina ako. Mag-hire ako ng PR, yung mga malulupit na PR. Yan yung gumagawa ng mga commercial eh. Yung isang matinding PR dyan ano ba ito? Pero ito, hindi nagpo-politika ito Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Basta, nakalimutan ko na. Sila yung gumagawa ng mga commercial, pini-PR nila, ang handle nila Coke, kung paano mo pasasarapin yung Coke. Ang Coke naman mula noon hanggang ngayon, isa lasa. Pero araw-araw may commercial. Di ba mapansin yun? Isipin mo yung Coke, lintik na Coke na yan, mula pa lang noon, meron na yan. Pero lagi silang may commercial. Bakit? Sino nag-iisip nun? Mga PR ang tawag dyan. Yan ang trabaho ng PR. Isipin mo, iisang Maria Clara, salamat ha. Paano ba magpa-membership sa Banat Bay? Pwede nyong, nakita nyo tong QR code. Pwede nyong i-picture niya. Makikita nyo lalabas yung, lalabas yung dyan. Yan, ito na rin. Pwede nyo i-click yung link. Ayan, okay. Tapos yun na nga. Di ba isipin nyo yung Coke, ang lulupit ng mga PR. Kasi yung Coke, di naman nagbabago yan eh. Gawing Coke Light, Coke Max, Coke. Basta lahat ng Coke. Okay? Tapos napapasarap nila yung tao na naengganyong uminom. Bakit? Dahil sa PR. Ganyan eh. Ganyan ang basa ko dito sa opisina ni Robredo eh. Meron silang mensahe, tapos ibabato nila ngayon dun sa PR. Yung PR ngayon, yan na magbabato ngayon sa media. Yan yung magpopondo sa media. Okay? Kaya sabay-sabay eh. At yung mga PR na yan, may mga meron niya mga kilala sa loob. At yung mga kilala niya, hindi reporter, mga producer. Kaya ang bilis ng galaw ng balita. Kasi isipin mo tingnan mo na lang ipapaliwanag ko sa inyo bakit mukhang PR itong nangyari. Sabay-sabay itong naglabasan kahapon sa balita. Sabay-sabay yan. Nung ni-research ko, sabi ko, tingnan ko nga, ano ba ibig sabihin niyang hinayupak na credit rating na highest audit rating na yan? Nung tiningnan ko, alam nyo ba na-discover ko na pagtanong ko doon sa mga opisyal, hindi lang pala siya ang nagkaganyan. Almost, if not all, karamihan, okay? Karamihan sa departamento o kaya ahensya ng gobyerno ay ganyan. Mataas ang nilinaw ko nga pareho, as in pareho kung ano binigay kay sa Office of the Vice President, ganun din yung dito. Oo, pareho. Sabi ko, bakit naman sobrang nitong hinahype? Yun nito, masyadong OA to si Robredo, hinahype nila. Sabi ko, halatang may PR na nag-handle na, sabay-sabay natin bomba. Isipin mo ang daming ahensya ng gobyerno. Sa katunayan, alam nyo ba, yung ngayon, itong panahon ni Duterte, marami ang mataas ang audit rating. Bakit? Kasi nga ayaw ni Pangulong Duterte ng korupsyon. So maganda yung audit rating. Isa na nga dyan, okay? Ito. Pakita ko sa inyo Isa na nga dyan ay, wait a minute. Papakita ko lang asa na. Okay. Ayan. Isa na nga dyan ay itong PCOO. Mula 2016-17, hindi. Okay, 2016. 2017, hindi. 2018 and 2019, mataas. Okay? Ano lang ito attached agencies lang. Ibig sabihin yung mga maliliit lang. Sa kanya, expected na kasi malaki yan Dapat talagang tama yung ayusin mo yung audit mo.
dapat maayos. Okay? Ibig sabihin, ito pang maliliit, mas maayos din. Ano pa? Ito pangalawa, hindi na nga ni-report yung ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi rin sinasabi na itong gobyerno ni Duterte ay mas maganda ang audit pagdating doon sa nakaraang administrasyon. Hindi sinabi yung pangalawa yon. Pangatlo, konti lang ang nagbalita o minsanan lang binalita na may problema at finlag ng COA ang Office of the Vice President dahil sa hindi paggamit, okay, ng ano yun? Medical Assistance Program Fund. Ano ba ibig sabihin yan? Pinagtanong-tanong ko din. Para syempre, di man tayo magmukhang tanga. Payo natin sa mga artista yan. Magtanong-tanong din tayo at mag-research. Ano ba yan? Okay? Ito yan ang sinasabi. Hindi daw nagamit ang 122.8 million pending medical assistance program. Now, totaling 295 million. Maria Clara, salamat. Well, oy! Oy, magpalakpakan tayo. 1, 2, 3. Sayaw mga choy. Si Maria Clara nag-sponsor. Ikaw ang kauna-unahan, Maria Clara. Ikaw ang kauna-unahang naging member na ang titulo ay sponsor. Ano ibig sabihin niya? Meron kasi yan sa membership, meron yan 3. Banateros, supporters at saka sponsor. Oy! Madam Charito Morada, salamat po, madam. Pangalawa si Madam Charito. Madam Charito, thank you very much. Ang ganda-ganda na ho ng ating live. Thank you very much. Salamat din po talaga, sobra. Dalawa na boss nag-sponsor. Yan yung pangatlo, yung malupit yung sponsor. Una, Banateros, supporter, tsaka sponsor. Yun yung pinakamalupit. Pero hindi naman ibig sabihin yan, hindi natin papansinin yung iba. Hindi ganun yun, ha? Pinapalakpakan lang natin. Kung gusto nyo malaman kung gaano, eto na lang. Kayo na lang mag-click niya, makikita nyo yung halaga ng sponsor. DJ Dance! Ayun. Oh. So, ganito na nga. Aside from una, si Lenny lang yung OVP lang ang sinabi. Pangalawa, hindi binabalita na ang pamahalaan ni Duterte mga mas mataas ang audit rating. Hindi naman mas mataas, mas madaming may audit rating na mataas. Hindi binalita. Pangatlo, pati itong pag-flag. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung pera na sinabi mo. Kasi bago, ganun yan kunwari ahensya ka, departamento ka, magbibigay ka ng, ito yung project ko, ito yung gagawin ng aking department, ito yung aking gagawin ng ahensya ng aking ahensya, itong opisina ko, ito yung gagawin. So sasabihin mo yan. So sinabi nila, 122.8 million. Gagamitin namin sa medical assistance. Yan yung sinabi nila nung nagkaroon ng pagdinig sa budget. Okay? Hindi nila ginamit. Dalawang rason. Usually, bakit hindi nagagamit. One, hindi ko sinabing sila, pero one, hindi nagamit kasi binulsa. Hindi ko sinabing sila yon, pero yan isa sa mga dahilan bakit hindi nagamit. Ibig sabihin kasi ng hindi nagamit, so pinresinta mo sa House at saka sa Senado. Ito yung budget na gagamitin namin para sa ganitong project. Okay? Ngayon, wala kang naipakita, resibo, OR, na ginamit mo yun. It's either, one, binulsa ng mga tao yan sa loob, or pangalawa, okay, nakatenga lang. Anong masama ngayon? Pwede namang gamitin yan, susunod Hindi ganun yun. Hindi ganun na pwede mong gamitin sa susunod. Kaya nga yun nagpatong na Naging magkano na 195 million. Na sana, okay? Ulitin natin, saan niya nilagay yun? Hindi kami nagsabi niyan, hindi Senado, hindi Congress. Ang nagsabi niyan yung opisina. Si Lenny nagsabi niyan, yung tao niya. Ilagay natin tong pondo for medical assistance. So pumayag
ang mambabatas, sige, ilagay mo yan, gamitin mo yan. Anong masama dun? Sana naipamigay sa tao o naigamit sa tao for medical assistance. Ilang milyon yan? 195 million ang hindi nagamit na sana medical assistance sa taong bayan. Tapos ang kapal na mukha mo, Madam Lenny, ang kapal na mukha mo, sasabihan mo yung DNR na dapat ginamit na maayos sa may hirap. Ikaw nga hindi mo ginamit, yung pera na yan para sa medical assistance sa mga taong bayan. Kakainis ka! Ang kapal ng mukha mo na pumuna sa DNR, sasabihin mo, ay bakit kasi dapat may mga mahirap. Alatang mangmangkay, mamaya papaliwanag ko. Sita ka ng sita sa iba, hindi mo sitahin yung ahensya mo na hindi ginamit yan. Ako ba? May kasalanan? Ako ba? Kami ba? Ikaw ang... Naku! Ganito lang yan mantakin mo mga kababayan mantakin mo, may pera. 198 million ang 98 ka na 98 195 million. O itong taon na lang natin pag-usapan natin, 122 million. Hindi yan 1,000 million yan. Hindi ginamit para sa taong bayan na medical assistance. Ano yan inayos na Alam mo, kasi sa budget yan, ito ang budget ng gobyerno, di ba? Pinapasayan taon-taon. So binigyan ka ng ganyan, kung hindi mo naman pala gagamitin, sana ibinigay na lang sa iba. Ay nako, assistant sa bulsa nila ay, sabi ni Bernard Flores. Thank you. Hindi nyo ba, sabi ko nga, tapos, pupurihin pa ng media, at sasabihin nila, ang galing-galing, taas-taas ng credit. Totoo naman. Maayos naman talaga ang audit rating ng OBP. Pero hindi lang siya. Hindi lang yung opisina niya. Tapos, konti lang ang nagbalita nito. Na merong hindi. O slow use. Sayang Alam mo, ito si Leni Robredo ang pinaka-the worst. Masasabi nating, ewan ko ba kung ano man tawag mo niya, politician, trapo. Worst government official o elected. Hindi nga elected Ang hirap pangalanan Basta the worst trapo. Pag yan naging pangulo, good luck sa ating lahat. JR Chard Arcete, salamat po. Hayaan mo na si Aling Lenny para yun sa 2022 nag-iipon. Uy! Isipin nyo kalagitnaan tayo ng pandemic. Akala ko ba reklamo ka ng reklamo? Bakit di mo ginagamit yung perang meron sa'yo? Kaya pala ang dami mong kesyo. Office of the Vice President is helping giving PPE. Pag nagbibigay ka 30, 100, 300, milyon-milyon naman pala yung pera mo dyan sa opisina. Oy, Roy Baneres. Banat by Roy Baneres in LA. Good luck. Thank you very much. Isipin niya, tapos puri pa sila ng puri. Yan ang nakakatawa. Puri sila ng puri. Pero pandemic ito, hindi mo ginamit yan? Kaya nga ito, isuplak nyo sa kanya ito. Kayo, pag mga kababayan, nahingi ako ng tulong sa inyo. Pag may nakita kayong komento nito ni Lenny na bakit hindi ginagamit yung pera na maayos sa ganyan-ganyan, isuplak nyo ito. Ang kapal ng mukha. Siya ang pinakamakapal ang mukhang opisyal na nakita ko o politiko. Ang lakas na makapo na. Ito diretso na nga tayo dyan. Ay, sandali. Ito, diretso tayo dyan.
Ayan, oh. Patunay na mahina ang utak ni Robredo, ha? Ito, sinasabi niya, bakit daw hindi na lang ginamit? Ha? Bakit daw hindi na lang ginamit yung pera na ginamit diyan sa mahihirap? Parang hindi nagpa-participate ito, no? Sa mga budget hearing. Parang ganun. Hindi naman pwede yung pinag-usapan sa budget hearing sa Kamara, pinag-usapan sa Senado. Ha? Nandyan na yan, nakaalat yan. Hindi pwedeng, anong gagawin ko dito? Pera to, 300 million. Anong gagawin nila? Ha? Anong gagawin ng DNR? Itatain na lang, lalagay sa baul. Kasi ganito yung kababayan, ha? Mga kabateteros. Pag ikaw, pinag-usapan na yan, inalat na yan, na ito yung budget ng mga department, hindi mo pwedeng sabihin yan, oy, lilipat ko na lang to o titipirin ko na lang to. Hindi pwede. Pwede kang kasuhan. Pag hindi mo nagamit ng maayos at hindi mo nagamit ng tama, kahit nga hindi mo nagamit, pwede kang managot eh. Bakit? Kasi inalat na yan sa'yo ng mga mambabatas. Ito yung batas, ito yung ano mo. Ito yung budget mo para pagandahin yan. Kasi magpipresenta ka ng parang project eh. So ikaw yung secretary, magpipresenta ka. Ito yung project ng aking departamento. Ito. Para dito yan sa pagpagawa ng ganito, pagpagawa ng ganito, milyon-milyon yan. Okay? Aaprubahan yan, ha? Pag naaprubahan, ay hindi mo pwede paglipat-lipatin yan. Ano kasi Raulo? Lilipat mo lang, yung project dito sa Tulay, gawin natin project dito sa Cubeta. Pagkatapos sa project sa Cubeta, lagay natin sa project sa parking lot. Hindi pwedeng ganyan yan. Melbert, salamat. Baka makulong mga DNR kaso approve ng judge. Oo nga eh. Hindi pwedeng ganun yun. Ang tanga-tanga nito ni Lenny, kaya sorry pero madam, medyo mahina talaga po yung ninyo eh. It's either mahina talaga yung utak ninyo o pinaglalaruan ninyo yung taong bayan na para kayo lumabas na hero. Na pinupuna, ay para sa may hirap yan. Para sa... Ay ano yung 122 million mo? Para rin sa may hirap na hindi mo ginamit. Rap cheat. Banat ba tapos na ba yung issue ni Fake Lenny tungkol sa dayaan sa eleksyon 2016? Dapat nawala na. Hindi nga eh. We miss you, Banat ba? Stay safe from Windy City. Hindi pa pwedeng laro-laruin yan. Malinaw na yan eh. Mas gunggong at ungas to mga DNR kung hindi nila ginamit yan. Tapos dito ka magtataka ha. Yung mga lintik katulad nito ni Kiko Matching, si Kiko Pangilinan, etong si maitim na budhi na si Binay. Ha? Bakit? Ngayon kayo magkokomento na bakit ganito? Ipatigil yan. Hindi ganito. Hindi ka ba nagbabasa nung pinag-usapan yan sa hearing sa mga budget? Ano ito? Wala lang, pinalagpas mo lang din. Jobber the Good Book, salamat po. Good day, Banat Bay, Happy Labor's Day. Ito mga senador na ito makakontra lang. Hindi ba nila tinitingnan yan? Di ba kayong nag-approve niyan? Ano to? Wala-wala lang. Gusto lang namin makasita kasi naka-epa lang kami para mukhang mabango kami sa mga may hirap. Ginagamit ng may hirap. Tandaan nyo pag ang isang politiko laging gamit ng salitang para sa may hirap, ay delikado ko dyan, Brad. My God. Busisiin nyo muna yung sasabihin, para sa may hirap. Dapat para lang sa may hirap. O itapat to si Villanueva. Hindi mo ba alam yan, no? Nung dininig yan dyan sa inyo? Ano to? Tatanga-tangahan din? Buti nga ginagamit eh.